Come again, sir? Ayon mismo kay Boying Rimulya, hindi, ito, galing mismo kay Boying Rimulya itong balitang ito. Sabi ni Boying Rimulya, naka-schedule na makikipag-usap sila sa ICC. Ha? Naka-schedule na. Mayroon daw na mamagitan sa pag-uusap na yan at naka-schedule na yan sa darating na mga araw. Ay, di ba? Si Boying Rimulya noon ang nagsasabi, hindi kami makikipag-usap sa ICC, hindi kami makikipag-cooperate kasi hindi namin kinikilala ang jurisdiction niya. Ngayon, iba na. Iba na mga kabunyog, mga kababayan. Patay. Patay si Digong. Patay si Bato. Oh. Di ba? Oh. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Pati ang kandidatura ni Bato nito maapektuhan. Kasi paano kung lumabas ang arrest warrant? Paano kung sa tingin ko ang pag-uusapan ng ICC sa kanila Rimulya ng DOJ tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Ha? Pag-uusapan na. Sinabi na mismo mga kabunyog, mga kababayan, sinabi na mismo ni Boying Rimulya na makikipag-usap na sila at naka-schedule na ang pag-uusap na yan. Ayon kay Boying Rimulya, handa na silang mag-cooperate sa ICC. Biglang alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, unti-unti yung nagiging pagbabago sa stand ng gobyerno ni Marcos. Unang-una, di ba sabi noon, hindi kami magko-cooperate sa ICC. Nagsimula yan sa ganyan Pag pumunta ang ICC dito, pagtuntong pa lang sa airport, papabalikin na natin sa pinanggalingan nila. Yun ang mga unang stand sa ganun. Pagkatapos, nung bandang uli, nang stand? Ang sabi na ng ICC, hindi naman namin pwedeng pagbawala, ay ang sabi ng DOJ, hindi naman namin pwedeng pagbawalan ng ICC na pumunta sa Pilipinas. Hindi namin pagbabawalan yan. Pero hindi kami magko-cooperate. Di ba? Yun yung Hindi kami magko-cooperate, wala kaming kooperasyon, walang pakikipag-usap, pero hindi namin babawalan ng ICC na mag-conduct ng investigation sa Pilipinas. Okay, yun ang pangalawa. Ang kalipas niyan, mayroon na naman sinabi ang gobyerno. Pagka lumabas ang arrest warrant at inilagay sa red notice list ang pag-aresto kay Duterte, nag-request ang ICC sa Interpol ng tulong, hindi pagbabawalan kundi magko-cooperate ang Pilipinas sa Interpol. Pero hindi pa rin makikipag-cooperate sa ICC, sa Interpol lang. Di ba ganon? Di ba? Ganon yun Yung huling statement nila, magko-cooperate sa Interpol pero hindi sa ICC. Ang latest na balita, hindi po. Sa ICC na mismo makikipag-usap at makikipag-cooperate ang gobyerno. Yun. Ano na to? Iba na, paano yan? Yan kasi, sila Duterte kasi hindi rin tumitigil Kumbaga, mayroon kayong alas, INC. Sige, alas nyo, INC. Alas din namin, ICC. Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ang alas ni Duterte na pinagmamalaki, INC. Okay, ang alas din ng Marcos ngayon, ICC. Patay. Kung mga kanya-kanyang alas, nagkaiba lang sa gitnang litra, Ang alas ni Duterte, letter N. Ang alas naman ng Marcos, C. ICC. Ang kay Marcos naman, ang kay Duterte naman, INC. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ibang klase na to. Nabago na ang stand ng gobyerno. Nabago na. At sabi ni Boying Rimulya, naka-schedule na ang pag-uusap sa ICC. Sa totoo lang mga kabunyog, hindi ako fake news. Hindi ako fake news. Ano ito? Talagang balita ito. Wala lang kasi akong na-download na video. Pero laman na ng mga balita yan ngayon. Ito pakita ko nga. Yan ipakita ko na lang. Yan. Anong nakalagay? Philippines
Philippines open to talking with ICC, says DOJ. January 23, 2025. O, yan ha. Ayun ha. O, yan. Philippines open to talking with ICC, says DOJ. O, yan. Okay ha? So, hindi ako fake news ha. Hindi ako fake news. Yung mga nagsasabi dyan na fake news ako ha, bahala kayo. Ito pa o. Yan o. Ay, hindi masyadong nababasa. Pero ang sabi dito, we will talk to them, ICC soon, in a very well-defined manner, in the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together, so we can sit at one table. There are certain areas we can cooperate. Yun. Yan ha. Tindi, ano? Ha? Matindi. Ano na ito? Ha? O, sabi ni Manuel Calubaki, bakan man sir may warrant na, pag-uusapan na lang how to serve properly. Pwede. Pwede. Ano na ito? O yan, ha? Paano na yan? Paano na yan, Roque? Pakinggan ko nga si Roque kung ano nang sasabihin. Kasi, naano sila, no? Tuwang-tuwa sila nung rally ng INC, na-pressure nila napipressure nila ang gobyerno. O ngayon, mayroong alas ang gobyerno ni Marcos. Ha? Mayroong alas, ICC. Ang latest na statement ngayon, pinakita ko na sa inyo kanina, ha? Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, mag-uusap na sila ng ICC. Handa na silang makipag-usap. Ngayon lang po yan. January 23 balita po yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Ano ko nga, ilagay ko nga uli. Oh. Oh. Philippines open to talking with ICC, says DOJ. January 23, 2025, ha? So, hindi ako nag-ano, ha? Sa mga nag-i-issue dyan sa akin na fake news ako, bahala kayong sabihin yung fake news ako. Ha? Oh, di ba? Oh, sabi ni Sito Kaiba, binalita na yan sa GMA, di na yan fake news. Ano kayang mangyayari ngayon kila Roque? Oh, yan. Si Roque nangangarap na ng gising, sabi niya pabagsak na ang administrasyon ni PBBM. O ngayon, paano yan? Ha? Wala. Ano na to? Malaking development ito. Ibang klase itong development na ito. Kasi ano na eh. Dati napakalinaw ng napakalinaw ng sinasabi ng gobyerno ni Marcos. Hindi sila magko-cooperate sa ICC. Paano na yan? Ito, makikipag-usap na ang gobyerno ng Pilipinas. Magko-cooperate daw in some areas. Patay. Patay. Mag-aano sila nito? Magkakagulo nito ang mga DDS. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang totoo, sa tingin ko, napuno na rin ang administrasyon. Napuno na rin. Grabe rin kasi, mayabang na rin kasi sila Duterte. Parang sa kanila, wala yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Pinakita, ginamit nila ang ICC. Ay ginamit nila ang INC, Iglesia ni Cristo. Ay mayroong alas ang administrasyon, ICC. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kung ang nakikita ko dito, malapit na. Malapit na. Kaya pala nung isang araw, doon sa forum na nandoon si Panelo at si Attorney Chrissy Conte, si Attorney Chrissy Conte, alam niya na rin na lalabas na ang arrest warrant ng ICC. Sabi ni Attorney Chrissy Conte kay Panelo, see you na lang sir sa ICC.